mga kababayan at mga kapatid ko at syempre pa ang lahat ng mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Welcome back sa Philippine Updates by Linda TV PH. Breaking news na naman tayo ngayon mga idol. Nagulat ang lahat. Kasi sabi ni VP Sara, hindi daw niya sinabi doon sa London na makakauwi na po next week si Tatay Digong. Ano? Ano sa palagay ninyo mga kababayan at mga idol ko? Ano kaya ang totoo? Pero bago pa natin ipagpatuloy ang ating talakayan ay panoorin muna natin ang dalawang clip sa mga sinasabi ni VP Sara. Video, pasok! Susunod sa pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa O diba, yan po ang sinasabi ni VP Sara noong pumunta siya sa London. Pero pakinggan natin ang huli niyang interview sa media. Video, pasok! Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon. Sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas sa PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso. At kung makikita natin na walang schedule ng hearing, ng release, at ang meron lang schedule ay yung kanya trial proper. O ayan na. Sa ngayon, hindi po natin alam kung ano ba talaga ang totoo. Pero irespeto po natin ang strategy ng ating VP Inday Sara. Dahil hindi po biro ang pinagdaanan niya. Lalo na ngayon na naharap po siya sa matinding dagok. Bakit natin nasabi na dagok? Dahil mula nang nakaupo siya bilang VP ng ating bansa ay halos 1 year lang ay nagsimula na nangyari ang traidoran. Diba? Alam naman natin na hindi sana manalo si BBM kung hindi pa dahil kay VP Inday Sara. Pero sa kasalukuyan ay patindi ng patindi ang hinaharap na talagang hindi basta-basta ang ginawa ng administrasyon bilang ganti sa pagkapanalo ni BBM dahil kay VP Sara. Ano po ang naintindihan ninyo mga idol at mga kababayan ko? Kasi tayo naman na mga ordinaryong Pilipino ay nasundan po natin ang mga pangyayari dito sa ating bansa na napakaganda sana ng tandem, ng unity team nila noong panahon ng kampanya ni PBBM at kay VP Sara. 32 million po ang bumoto kay VP Sara. Pero anong ginawa ng administrasyon ngayon kay VP Sara, lalo na sa kanyang Tatay Digong na siyang nagpapalibing sa ama ni PBBM doon sa libingan ng mga bayani? Hindi lingid sa kaalaman natin na hindi basta-basta, sobra talaga ang panggigipit at pagtutugis ng administrasyon kay VP Sara. Ang tanong, ano ba ang kasalanan ni VP Sara kay PBBM na ganyanin man niya? Ngayon, pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara sa isang interview. Video, pasok. wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente. Yeah. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Not literal chaos na nagkakagulo tayo, physical chaos. Nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. And that is my right as a citizen to express. O diba? Tama naman ang sinabi ni VP Sara. Hindi man sila magkaaway.
bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino na nakasubaybay po sa mga pangyayari tungkol sa pagtutugis ng administrasyon kay VP Sara, ay hindi naman karapat-dapat na ganyanin dapat si VP Sara. Di ba? Sinasabi na nga ni VP Sara na hindi man sila magkaaway. Tama naman. Ang pinupuna lang ni VP Sara ay ang pagpamuno ni BBM dito sa ating bansa. Para sa akin, opinion ko lang po, hindi po ako kritiko ng ating gobyerno, hindi po ako kritiko ni PBBM, at wala sana tayong papanigan dito. Pero nakikita naman din natin na mismo tayo na ordinaryong mamamayang Pilipino, tayo po ang nagsuffer. Habang tinutugis ng administrasyon si VP Sara at ang mga Duterte at ang mga kaalyado ng mga Duterte, ay tayong mga mamamayang Pilipino po ang naapektuhan. Dama ba ninyo mga kababayan at mga idol ko? Comment kayo sa baba. Naapektuhan ba tayong mga ordinaryong Pilipino sa kagagawan ng ating gobyerno ngayon sa bangayan? Tayo po ang napektuhan. Bakit? Ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. At nakikita ninyo kung magkano na ang utang ng ating bansa ngayon? 17 trillion pa lang yan noong mga nakaraang buwan. Pero ngayon, mahigit 19 trillion pesos na ang utang ng ating bansa. At baka sabihin ninyo na, bahala na yung bansa, hindi naman atin ang utang na yan. Oo nga, hindi talaga literal na ikaw or ako ang nag-shoulder na magbabayad ng utang na yan. Pero saan man ipinatong o saan man kukunin ang pambayad ng utang na yan, dito pa din sa atin na ordinaryong mamamayang Pilipino. Saan man yan kinukuha? Sa mga taxes natin. Kahit wala kang trabaho, wala tayong trabaho, ay nagbabayad tayo ng buwis sa pamamagitan sa ating pagbili ng kahit ano na binibili natin. Diyan po nakapatong ang buwis na sobrang taas. Kaya tayong mga hindi politiko ay mas lalo tayong naghihirap. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi sila ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Sila po ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Bakit? Noong nakaraang taon, 58 lang po ang litro ng gasolina. Ngayon, mahigit 80 na. At baka sabihin ninyo na okay lang yun, wala naman akong sasakyan. Hindi po. Dahil pagtaas ng gasolina, lahat ng presyo ay tataas. Ang height lang natin ang hindi tataas, di ba? Tawanan na lang natin ang ating mga problema tungkol sa financial. Baka akala lang natin na dahil lang sa liit ng sweldo at liit ng kinikita natin, kaya tayo nagkakautang ng personal nating mga utang, kaya tayo naghihirap. Hindi po. Hindi sa liit ng sweldo natin, kundi sa pangungurakot ng mga kawani sa gobyerno. Ninanakaw nila ang dapat para sa atin. So, ang nakakalungkot, kung sino pa yung mga taong naghahanap ng hustisya na makulong sana, managot sana ang mga nagnakaw dyan sa gobyerno, ay siya pang ikinukulong nila. Sino ito? Si Senator Rodante Marcolita. Para matigil na ang paghahanap ni Senator Rodante Marcolita ng mga taong managot sa nagnakaw sa kaban ng bayan. Kahit na malapit na ang termino, matapos ang termino ni BBM 2028, walang katapusang pagtutugis nila kay VP Sara. Bakit? Dahil kung si VP Sara ang maupo na presidente sa 2028, siguro lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno ay makulong. Kaya yan ang kinatatakutan nila, na maupo si VP Sara bilang presidente sa 2028. Ano sa palagay ninyo mga idol? Tama ako o tama ako?
bilang isang mamamayang Pilipino ay may karapatan tayong magkomento dyan sa baba kung ano ba ang mga hinanaing natin dahil palala ng palala na talaga ang nangyayari na hindi mabuti ngayon sa ating pamahalaan. So yun lang mga idol, malaya po kayong mag-comment dyan at i-share ang ating video para mamulat din ang ating mga kapwa mamamayang Pilipino na mag-isip-isip din na sana ipanalangin natin ang ating bansa. So yun lang at huwag kalimutan i-subscribe ang ating Philippine Updates para updated kayo sa mga bagong balita, opinion at reaksyon dito sa ating channel. At huwag kalimutan, mag-ingat po tayong lahat.